Kamusta mga tol? Babay na nga ba para kay Jonathan Kuminga mga tol? Babay na! Itatrade na nga ba siya ng Warriors? Abay try na natin yan. Pero bago yan, at tsara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, kung hindi nyo nalalaman mga tol, binangko ng Warriors si Jonathan Kuminga no? Doon sa laban ng Bulls tsaka Warriors, available naman maglaro si Jonathan Kuminga, diba? Pero yun, uminit ang puwet, kakaupo ng walang yan, nagbutas ng bangko, lakas pa mag-Gatorade paano ba naman mga tol? Ang sama talaga na nilalaro ng hype na yan sa last 3 games nila. Nagsimula yung season, ang ganda na nilalaro niya, diba? First aid pa nga siya doon palagi At maganda pa yung standing ng Warriors noon ha. Laban sa Grizzlies dati, 25 points, 10 rebounds, 4 assists, nice no? Laban sa Milwaukee Bucks, 24 points, 8 rebounds, 4 assists din, nice to naman. Laban sa Kings naman, 24 points, 9 rebounds, 3 assists, nice to naman no? Pero recently, ang mga laro niyang hype na yan mga tol, laban sa OKC, 8 points, 7 rebounds, 1 assist lang, at 3 out of 10 lang sa field goals. Laban naman sa Sixers, 9 points, 6 rebounds, 2 assists, at 4 out of 12 lang sa field goals ha. At laban naman sa Cavaliers, baldugan to, walang yan to, 4 points lang, 7 rebounds, 3 assists, at 1 out of 10 lang sa field goals, baldug na baldug So kung susumahin natin mga tol, sa last 3 games niya, ang mga total niya ha, 8 out of 32 lang sa field goals, 25% lang, napakababa diba? At ayun, laban sa Bulls, bangko, walang yan, nagbutas talaga ng bangko, minit ang puwit Tapos tinanong si Coach Kerr sa interview mga tol, bakit daw na bangko si Jonathan Kuminga? Sabi ni Coach Kerr mga tol, just gotta keep going, just like everybody in this position, and it happens to everybody pretty much other than the stars. Guys come in and out of the rotation depending on who's available. Really wanted to get Guy Santos. I think the way Guy has played the last couple of nights after what he did down the stretch last year, you see the impacts he makes with his energy. O teka lang, baka hindi nyo naiintindihan, ang hirap English no? Ibig sabihin mga tol, nagdadahilan lang si Coach Kerr at yung sabi pa niya, gusto niya gamitin si Gideon Santos kasi malaki yung impact na nabibigay niya dahil sa energy niya sa loob. Ba teka lang ha? Parang patama ka Jonathan Kuminga sinasabing energy na yan Hoy, like mo nga ayop ka, matatirade na ka si Jonathan Kuminga, hindi ka pa rin nag-like, mag-like ka na! Eto mga tol, dun sa laban nila sa OKC, eto siya nagbababa ng bola, tingnan mo iniskira na, drop coverage yan, okay naman yung step back niya, diba? Nakita naman niya yung bakal mahina nga lang yung tira. Tapos fast break naman sila dito, tingnan yung depensa mga tol, ang lalim ng depensa no? Kasi mga tol, hanggang ngayon, hindi pa rin nirerespeto ng depensa yung 3-point shooting ni Jonathan Kuminga. Tapos pinostehan yung sentro, sabog ka ba tol? Ayun, biglang tumira, na-uppercut si Bito no? Good no call by the ref, wala na nga yan. Kumbaga mga tol no, inaabangan na talaga ng OKC yung mga salaksak niya, diba? At ina mo, lalim talaga ng depensa Tapos pinwersa pa nga niya, taas kamay lang yan, ay wala na nga yan. Yan talaga yung isa nagpapabagal sa growth ni Jonathan Kuminga mga tol no? Kasi tulad niya, tingnan mo, sentro yung bantay niya, diba? Dapat yung matake kapag ganyan, galing sa labas para pwede niya tirahan ng 3 points no? Pero hindi ganun pinasok niya sa loob at ang hirap ng tira na ginawa niya, yan, tukab na nga tuloy. Actually mga tol, aggressive naman siya sa larong ito Kaya sa makaya yung tumatao sa kanya, diba? Pinwersa pa nga niya wala nga lang yan. Pero nakuha niya ulit, tinira na naman, ayun, nakakuha naman ng foul. Ewan ko mga tol para sa inyo, pero tingin ko talaga, maganda naman talaga yung release ng bola niya, diba? At hindi niya mabuta yan Diretso naman talaga yung release niya tsaka yung pagkakatira niya sa pinakatuktok talaga ng talon niya, binibitawan wala sa kuna sumapa yan Pero wala talaga respeto yung depensa. Tingnan nyo OKC mga tol Yung sentro nila, yun yung pinapatao talaga kay Jonathan Kuminga Parang yung sentro nila, siya yung tutulong sa loob kasi pwede niyang iwanan si Jonathan Kuminga, diba? Kiko tuloy sa kanya, medyo malayo talaga yung bantay tinira na nga tuloy, tungkab na nga yan. Kahapon kung naalala nyo, pinakita natin yung advantage Jalen Johnson sa mga sentro, diba? Ito si Jonathan Kuminga, ganun din dapat to pero hindi ganun kasi nga mga tol, yan yung 3-point shooting niya na yan talaga yung sakit ng ulo niya palagi nasa 30% hanggang 32% lang yung 3-point shooting niya, hindi tumataas talaga O kaya pa, tinan mo, sentro naman yung bantay niya, diba? Under the screen pa nga gagawin kasi nga, aabang talaga sa salaksak niya tinira na nga tuloy, portre, nakashoot din sa wakas. Pero sa mga rebounds, okay pa rin naman talaga yung mga rebounds niya mga tol Nakapitong rebounds siya sa larong ito, tapik na nga niya dak! Ito yung laban naman sa Sixers Iniskina niya siya dito. Si Drummond yung tumatao sa kanya bigla na nga jumper, tungkab na nga. Kung mapapansin nyo dyan mga tol malaki na naman ang tumatao sa kanya, diba? Pero hindi niya maiskoron Wala si Bakul siya, diba? Pero ang ginawa niya, nag-by the way sa harap ni Bakul. Ano ba naman yan? Contested tuloy ako, malug na nga.
O, diba siya, napasa siya sa roll. Sa pose siya ngayon dyan, no? Malaki na naman yung bantay niya, diba? By the way na naman ang ginawa, contested na naman no? Kumalog na naman. Wag sana ganun mga tol no? Atake sana sa loob kasi mas malakas yun doon, diba? Kaso lang dito, nasabayan naman siya ni Bangus. Foreshot na nga, wala na naman yan. Tsaka napasin nyo ba mga tol, ang Warriors kasi, diba? Lagi nag-play yan Bihira yan mag-isolation no? Umiikot talaga yung bola dyan palagi. Pero kapag siya na yung may hawak ng bola, parang naiiba talaga yung takbo ng opensa ng Warriors no? Wala, wakali, tungkab na nga. Napupunta kasi sa isolation yung opensa ng Warriors, walang tuloy umiikot Yes, malasa na naman siya. Pumungo sa may step back jumper, nakashoot sa wakas. Eto yung mga gantong cut, tingnan nyo Pirang-pira ako nakita sa kanya yung gantong ngayon O yan, kumata nga siya, nice pa sa'yo, dak-dak. Kasi mga tol, ang weird din naman kasi talaga ni Coach Kerr no? Sa kagustuhan niya mag small ball palagi, ginagawa niya power forward. Si Jonathan Suminga parang mali talaga Wala siya sa ilalim, follow up, dak-dak. Tingin ko kasi mga tol, ang natural position niya, diba? Shooting guard o kaya small forward, diba? Pero walang niya, power forward na nilalaro sa Warriors nakikot sa kanya sa corner portrait, kumalog na nga. Kasi ang problema naman doon mga tol, pwede mo ba gawing shooting guard talaga to sa NBA? 30% lang siya sa 3 points, parang hindi talaga no? Wala nga portrait, nakashoot sa wakas. At doon naman sa laban sa Cavaliers, again mga tol, power forward na naman. Ang laki ng bantay niya, ayan no? Si Mobley Dick yung bantay niya, defensive player of the year pa. Ayan, tapos by the way na naman, tungkab na naman. Kasi nga power forward, kaya ang laki ng bantay niya Si Mobley Dick na naman yan, no? Umiscreen na, pa-switch, hindi malaki nung test sa 3 points nabalahura ang walang niya. Tungkab na nga. Tapos ayan, isolation na naman kasi nga, siya yung may hawak ng bola, diba? Tingnan niya mga tol, walang kumikilo sa Warriors kahit isa, nakatayo lang talaga lahat Wala, contested na naman tuloy, kumalog na naman. At tsaka alam talaga ng depensa mga tol, sasalaksak siya palagi, diba? Nakabang nakagad si Mobley Dick sa ilalim. Dalawang kakapipangan nyo kumat sa ilalim. Tinan mo, ang dali saan pasaan, babagsak mo lang. Itinira pa rin baos pansitan. Nakapasok ko tuloy ang Cavaliers dito. 2-on-1 fast break yan. Lumaya, basket, nagkasama pang foul. At bahasa, siya nagbababa ng bola dito Sinapian na kagad ng taga-UP ang walang yan. May tapahoho yung mata, walang iba nakikita kung diring lang si Mobley Dick yung bumabatay sa kanya. Wala na nga tuloy. Kayo mga Warriors fans kayo, tatanungin ko kayo hindi ba kayo naiinis kapag si Jonathan Suminga may hawak ng bola? Hindi ba? Ako kasi medyo naiinis na ako. Wala ka man lang magawa mabuti. Buti na lang, natipin ni TJD yan. Kasi mga tol, kapag hindi naman siya may hawak ng bola, anong gagawin niya? Sobrang useless din kasi nga 30% lang siya sa 3 points, hindi pa kumakat kikot sa kanya, tinira na nga niya, kumalog na naman. So anong pwedeng gawin niya mga tol? Wala no? Sipagan na lang siguro niya, lumibo siya ng ganyan. Ayan, nice natapik nga lang palabas. Kaya tinan nyo, power forward na naman siya, diba? Siya yung nagbibigay ng screen, parang mali talaga no? Napasahan naman siya sa roll dyan, nakapeke, nakashoot din sa wakas. So ayun mga tol, no? Ang tingin ko rito mga tol suko na talaga si Coach Kerr dito kay Jonathan Suminga. At talagang hindi siya fit sa style ng laro ng Warriors no? Nagpahaging na nga to sa interview At dati ko pa sinasabi naman talaga yan, diba? Yan si Jonathan Suminga mga tol, bagay sa sistema nung kagaya na kay Coach Chot Reyes na para system, hindi sistema ng Warriors kasi yung sistema ng Warriors talagang kailangan niya mabilis yung bola at umiikot yung mga tao So ang tingin ko dyan mga tol, binigyan lang yan ng last chance ng Warriors. At tingin ko, ayun na nga, suko na nga silang lahat. Pero kasi, unfair din talaga sa kanya mga tol. Kasi nga, ginagawa siyang power forward ni Coach Kerr no? Allergic kasi sa big man siya si Coach Kerr At dahil nga kakapirma lang niya na kontrata, hindi pa siya pwedeng i-trade kagad ng Warriors, diba? Sa January pa siya pwedeng i-trade ng Warriors. Pero tingin ko mga tol, set na to Siguro mga 80% chance, iti-trade talaga siya ng Warriors this season At malamang kumuha ang Warriors ng isang player na posibleng maging fit sa sistema nila, diba? Tulad ng isang pansot na point guard. Small ball pa more! At tingin ko mga tol para maabot ni Jonathan Suminga yung potensyal niya, tingin ko dapat talaga maapunta siya sa isang team na kagaya ng Wizards o kaya doon sa mga teams na nasa laylayan ng standings na papayagan siyang gawin kahit anong gusto ba niyang gawin sa loob ng court. Jonathan Suminga! Ano ba? Hindi ko ba magbabago? Malapit na mag 2026, ganyan ka paling hayop ka hanggang ngayon. Ano pang imagas, maglagay, makita rin Coach Kerr.